Ito po ikukuwento ko lang 'no, maraming salamat po muli sa SMNI, sa KOJC, KLC Hong Kong, at higit sa lahat kay Pastor Kibuloy. Maraming salamat dahil, yung imbitasyon niya dito, yung imbitasyon sa amin, sa Banateros, kila Doktora Badoy, kila Ka Eric, sa mga taga SMNI anchors, sa mga DDS vloggers, no? Siyempre, higit sa lahat sa Banateros, kami po ay nagpapasalamat. Dahil grabe po ang Clint Nelson shoutout, grabe po ang suportang ibinigay niya. Bagamat gaya ng sabi ko, ito po ay hindi namin hiningi. Pero ito ay binigay sa amin kahit po kami ay hindi members. Ganyan po ka-generous si Pastor Kibuloy. At saka yung ibinigay niya sa amin hindi po yung parang pitchi-pitchi, hindi yung parang ayuda ni Tambaluslos na bibigyan ka 1 kilong bigas, 1 lata ng sardinas. Hindi po. Ipinakita niya sa amin na mataas ang tingin niya sa amin. Pinag 5-star hotel niya kami, pinapunta niya kami sa Macau, 5-star hotel, business class ang eroplano. Ang pagkain namin, grabe. Doon namin na-experience, parang naabuso kami sa pagkain. Inabuso kami ni Pastor sa pagkain, sa totoo lang. Katatapos pa lang ng buffet, may buffet na naman. Hindi namin alam kung paano pagkakasyahin, kaya halos magkasira-sira ang tiyan ko. Nag-acid na naman po ako dahil sunod-sunod ang buffet, sunod-sunod ang pakain. Lahat po. Actually, sabihin ko nga sa inyo, yung dalhin kami dito ni. Kasi pwede naman yung nag-imbita sila dito sa Hong Kong. Really, I was really expecting dadaling kami sa Hong Kong, magse-celebrate kami ng anniversary, may first class hotel kami, may eroplano, okay na yon. I mean, that is more than enough. Diba? Para sa akin, that is more than enough. And yet, yan yung nakikita ko dyan kay Pastor, yung excellence. And yet, binigyan pa kami ng tour guide. May nakaposto sa amin para kami alalayan. Pati yung transportation, pag ikot-ikot namin dito sa Hong Kong, first class din. Mismong sasakyan di umano ni Pastor Kibuloy, Alphard. Pagkain. Ako'y pwede na sa McDo. Noodles here, noodles there, okay na sa akin. Hindi. Pagkain namin sa 5-star hotel pa rin. Buffet at that. And not just buffet. Lobster buffet. Alam naman natin, ang buffet sa Pilipinas, 600, 1,000, mahal na, di ba? Pero po dyan sa SM Parañaque, meron silang buffet dyan, 4,000 pesos, lobster. Ganyan po ang mga buffet na binigay sa amin ni Pastor Kibuloy. Hindi lang basta buffet na samgyupsal. Hindi ganun buffet. Buffet na seafoods, buffet na may lobster, and we know how much that price is. In a 5-star hotel. Bakit ko to pinapakita? Kasi inabuso kami ni Pastor Kibuloy. Inabuso kami, parang ang hirap nang bumalik sa katotohanan. Ang hirap nang bumalik sa Maynila. Nasanay ka ng ganitong lifestyle. Pag bungad mo, pag good morning mo, looking over the, ano ba yan? Sea ba yan? Buffet breakfast, buffet lunch, buffet dinner. Yan, ang dami namin. Hindi lang Banateros, hindi lang SMNI Angkor. Ang dami. Ang dami namin. May mga Portugis pa kaming kasama. May mga Pilipina, may Thai, may Chill. Ay nako, ang dami namin. Seriously. Yung isang bus kulang sa amin. Ganun kami kadami. Kaya pag nag-buffet kami, para kaming hari. Solo halos namin yung restaurant. And you know how much that is. Hindi ko na tinitingnan yung presyo kasi alam nyo, ako po ay may pagkaugaling kuripot. Kahit hindi ako nagbabayad, pag nakita ko mataas yung presyo,
Sumasakit ang tiyan ko. Parang ayaw ko nang kumain. Kahit hindi ako nagbabayad, Oo, kahit hindi ako nagbabayad. Hindi ko na tiningnan yung presyo, eh. Kaya lang sinabi ni Astrid, nasa 5 to 7,000. Oh. Last time nag-Japanese restaurant kami, nasa 15K pesos each. Uy, grabe. Social to si Astrid, no? Sana mapa-experience niya. Pero honestly, punong-puno na yung tiyan namin. Hindi pa natutunaw yung kinakain namin, buffet na naman. Ganun po katindi si Pastor Kibuloy. Alam nyo, hindi lang po yung pagiging extravagant. Pagpapakita niya ng importansya kasi po, gaya ng sabi ko, hindi ito yung mga ayu-ayuda ni Tambayuda. Hindi ito ayu-ayuda ni Tambaluslos na bibigyan ka ng limos. Ang Pilipino po hindi nang hihingi ng limos. Yung bibigyan ka ng 1 kilong bigas, 1 sardinas, tapos ilalagay ang pangalan doon. Si Pastor Kibuloy nagbigay ng ganito. Ang SMNA nagbigay ng ganito. Ito honestly I will tell you something. This is honest. Napasok po kami ng SMNA, welcome kami doon. Walang hiningi ang SMNA sa amin kahit isa. Si Pastor Kibuloy walang hiningi sa amin kahit isa. Walang sinabi, eto wag niyong i-vlog, eto lang, i-promote natin si ganito, eto i-promote natin, eto wag niyong i-vlog, eto wag niyong i-vlog. Wala. Mapansin niyo, iba-iba nga kami nila Banat Bay. Hindi kami pinagsabihan kung anong gagawin naming content. Kaming bahala. Isa lang ang hiningi sa amin, wag magbura. Bawal po kasi dahil yayariin ng MTRCB pag nagbura. Bukod doon, birahin namin yung gusto naming birahin. I-promote namin yung gusto naming promote. Programa po namin yan. Hindi kami. So sa dami ng ibinigay ng SMNI, hindi kami kinontrol. Ibig sabihin, lihitimong bigay. Lihitimong bigay. Nagbigay na hindi nag-aantay ng kapalit. Hindi katulad nung iba, nagbigay lang ng bigas na 1 kilo, nakalagay pa yung pangalan. Ito hindi kami sinabihang pasalamatan nyo si pastor. Hindi kami sinabihang pasalamatan ng SMNI. Aurea Haway, maraming salamat po. Hindi yung nakalagay yung pangalan na kailangan iboto siya. Walang ganun. At pinakita niya yung class. Alam mo, sa totoo lang, masaya na kami, McDonald's, dalahin kami. No. Pero hindi. Pinakita niya yung respeto sa amin. More than what we expect, He gave. Hindi kami member ng KOJC. Binigyan kami ng higit doon sa... Actually, naabuso nga kami. Hindi lang higit. Siyempre. Sabi ko nga, hindi pa ubos yung kinain mo, magbubuffet pa kayo. Alam ka namang hindi ka kumain, lalo na ang mahal-mahal. Medyo nakakahiya, di ba? Oo, wala naman sila sinasabi ko, kumain ka na kumain, hindi. Masakit pa tiyan mo, kakain ka ulit. Kaya yung tiyan ko, nag-a-acidic. Kaya ngayon, hindi ako nag-breakfast. Wala pa akong kain. I was expecting, makaka-order ako dito ng kape. Wala pala. Wala dito pala sa pool. Iba sa Pilipinas. Vilma Forton, kaya inggit na inggit si Abe. Sabi naman ni Vibal, sabi ni Pastor, if there is love, there is liberty. Love is the supreme law in the kingdom, sir. Salamat kasi naalala namin ang mga pangaral ni Pastor sa mga komento niyo, sir. Alam mo, totoo. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi. Madali pong magpangaral ng salita ng Diyos. Pero makikita mo ang totoong Kristiyano on the way they handled money. Ang pera ba ginodiyos nila? Gumagawa ba sila ng katarantaduhan para magkaroon ng pera? Ang lalim ng karakter ng tao, kita mo lang kung paano sila humawak ng pera, paano sila kumuha ng pera, paano sila magkakapera. It evolves around money.
Si Pastor Kibuloy, totoo-totoo yung sinabi niya. Kasi sinabi niya sa amin yun. Nung first meeting namin, sabi niya, ang prinsipyo daw kasi, magbigay sa tao. Kasi ibabalik ng Diyos yun, liglig, siksik, nag-uumapaw. At diyan po ang sinasabi ng Kristiyano. Madali po kasing sabihin yun, sa totoo lang, pero mahirap gawin. Alam ko yun, alam nyo, alam natin lahat yun. Magbigay ka, ibabalik sa'yo 10 times more than. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero si Pastor Kibuloy, nung sinabi niya yun, nung una, syempre, hindi naman ako naniniwala, pero may doubt ng kaunti. Kasi yan po ang salita ng mga Kristiyano parati. Di ba? Lahat naman sinasabi yan. Pero wala sa gawa. Yun yung first meeting namin. After that, nakita na namin, kakaiba. After the meeting, trinit kami sa lahat-lahat. Oh. Teka, nawalan ba ako signal? So sa madaling salita, hindi lang puro dakdak gawa. Tingnan nyo ito ha. Bakit asensado ang KOJC? Bakit excelente ang KOJC? Bakit excelente ang SMNI? Bakit nakakapag-treat ang SMNI, ang KOJC ng hindi nila member? Bakit nakakapagpaaral ang KOJC ng hindi nila member? Bakit nakakapagpakain sila, nakakapagbabihis ng hindi nila member? Mas lalo na dun sa member nila. Napaka-generous ni Pastor Kibuloy. Bakit nagagawa lahat ni Pastor Kibuloy ito? And yet, pag tiningnan niyo yung KOJC, dito sa Davao, napakaganda. Heidi Sacro, maraming salamat sa pagpapamember. Bakit natitreat niya ang Banateros? Bakit natitreat niya ang mga SMNI people? Bakit natitreat niya ibang DDS blockers? Napakaganda ng SMNI, bakit napakaganda ng KOJC? Bakit ang daming pera? Alam niyo kung bakit? Hindi kurakot yung leader. It shows, pinakita sa amin na hindi kurakot ang leader, hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang tagal na po namin sa SMNI, April 2 po kami nagsimula. Yung nakita namin sa KOJC, nung unang punta namin sa Davao, at napasok po kami sa SMNI, parehas po ang sistema ng mga tao. Lahat po sila polite. Lahat sila magagalang, walang malaki ang ulo, lahat po sila giver. Na-disciple ng maayos ni Pastor. Higit sa lahat, hindi nakukurakot ang pera. Kaya napaganda yung kingdom. Kaya napaganda ang SMNI. Kaya kahit hindi member, napapag-aral. Kahit hindi member, natitreat. At hindi basta pag-aaral, hindi basta natitreat. Excelente. Excelente. Hindi po binibigyan ng ayuda. Vival, maraming salamat. Mabuhay ang mga Banateros. Nagkakaisa din po ang KOJC sa mga bagay-bagay. Sana di kayo magbabago sa KOJC. Ay, hindi po. Itagaan nyo sa bato. I am not Mike Abe. Bagamat ako ay hindi member ng KOJC, hindi po ako traidor. Alam po yan ng mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan kong vlogger, magkakaiba man kami ng paniwala, iba-iba na kami sinusuportahan. May mga vlogger akong kakaibigan na sumuporta na sa Marcos. Pero hindi ko sila binabanatan. I am no Mike Abe. Hindi po ako magta-traidor kay Pastor Kibuloy, sa KOJC at sa SMNI. O, kita mo, meron na nakapasok. Inggit. Ha? O. Bahala na moderator sa mga inggit. O, sabi ni Babes Torquesa, pamangkin ko. Babes Torquesa, matagal na nating to member. Ha? Hindi po ito basta member ng
Kaya pinupuri si Pastor, ha. Pamangkin ko para ni Pastor at andito siya working at Singapore Airlines. Thank you. Alam mo, kaya ako doon, hindi ako believe doon sa puro pangaral, puro pangaral, puro pangaral, puro salita. Kulang sa gawa. Magisi replay po ito. Nabasa ko lang ang iyong komento. Si Pastor hindi, pinapakita niya. Isipin mo, di ba? Makikita mo ang leader sa tao. Tingnan mo yung tao nila, hindi mayabang. Bakit? Yung leader hindi mayabang. Yung members, tingnan mo, polite sila, generous, kind. Lahat po sila, ha. Wala akong nakitang taga KOJC na mayabang. Even yung mga matataas na anchor, matataas ang posisyon sa SMNI. Matataas ang posisyon, ngunit nagsisilbi sa amin. Ganyan po sila kahambol. Yung humility sa kanila, hindi salita, gawa. Diyan mo makikita na yung members talaga ay may magaling na leader. Kaya alam mo, kung yung mga leaders natin, magkakaroon lang ng immersion dito sa KOJC at SMNI, ang dami nilang matututunan kay Pastor Kibuloy, sa totoo lang. Kasi alam mo, marami namang pera ang Pilipinas eh. Bakit walang asenso? Alam mo bakit? Magnanakaw ang leader. Ulitin ko, bakit nagagawa ng SMNI at KOJC na ekscelente pag sila ay nag-treat? Bakit maganda ang kingdom? Bakit maraming napapag-aral? Bakit maraming napapakain? Bakit maraming nabibihisan? Dahil hindi kurakot ang leader. Tingnan na lang po natin sa Hong Kong. Ang daming tulay. Going to Macau, tulay. Lahat ng lugar dito, tulay. Tingnan ninyo. Kaya rin natin yan eh. Actually, tayo may kailangan ng tulay. Kasi tayo putol-putol. Isla po ang Pilipinas. Tingnan mo tayo, hanggang ngayon, 2024 na, nakaroro pa tayo, anak ng teteng. Bakit? Magnanakaw kasi leader natin. Ginawa na ng paraan ni PRRD na magkaroon ng tulay. Anong ginawa ng administrasyon na ito? Imbis na tinuloy lahat ng proyekto ng China na dapat magko-connect sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao sa tulay, kinancel nila. Lahat ng proyekto na dapat matatamasa natin dahil sa Duterte, magkakatulay, magkakatrain, kinancel ng administrasyong ito. Ganyan po pag inutil ang leader. Yan po ang totoo. Inutil yung leader natin. Bakit nagagawa ng isang Pastor Kibuloy na magkaroon ng magandang simbahan kahit hindi member na susuportahan? Bakit ang ganda ng KOJC? Hindi kasi magnanakaw yung leader. Ito problema sa atin. Pagka-proyekto ng Duterte, cancel. Mga inggitero. Wala tuloy tayong tulay. Nakita ko ang kingdom, napakaganda. Ito po twice na ako, hindi sa pagmamayabang, pero hindi naman po ako baguhan sa ganitong pagpunta sa ibang bansa. Twice na po ako nakapunta ng Las Vegas. Even my eldest daughter was raised sa Las Vegas. Nakapunta ako ng Macau, napakaganda, maraming ilaw, etc. Pero pag nakita niyo ang kingdom, hindi papaiwan. Ang ganda po ng kingdom, parang Las Vegas, parang Macau. 24 hours yung ilaw nila bukas. Napakaganda ng kingdom. Hindi ako
gaano dito para binubuhat ko ang bangko ng KOJC. Kung po pwede makakapasok kayo dyan, experience no, tingnan ninyo. Bakit hindi mapag-iwanan ng Las Vegas, bagamat walang sugalan sa Kingdom, I was just talking about yung ganda sa labas, yung dami ng ilaw, yung laki. Hindi papahuli sa Las Vegas at Macau ang Kingdom sa ganda. Except the slot machine and gambling. Bakit? Ulitin ko, hindi ko rakot eh. May pangarap yung leader. Babes Turquesa, let's support Team Duterte and Pastor Kibuloy. Sila ang pag-asa ng lubog na bansa natin. Yes, tama yan. Thank you, Babes Turquesa. Totoo yan. Totoo po yan. Totoo yung sinabi ni Babes Turquesa. Wala. Alam mo, para tayo ngayon, Para tayo ngayon, sinipsipan ng dugo ng mga vampira. Yan po ang totoo niyan. Pag aabot pa itong gobyerno na ito na hanggang 2028, ubos ang dugo natin. Sa madaling salita, ubos ang kaban, ang pera ng taong bayan. Alam mo, kaya kayo mga bashers, kayong mga inggitero sa Banateros, kayong mga inggitero sa SMNI, kayong mga inggitero sa DDS vloggers, mamulat na kayo. Ang layo na natin sa ibang bansa, punyi mas layo. Ang layo na natin. Nakakaawa na tayo mga Pilipino. Yung toll gate natin, ang bagal umakyat. Nakaroro pa rin tayo mga animal. Dapat siya wala ng roro, dapat connected na lahat ng sa tulay. Pa-asensyo tayo, anong ginawa nyo sa Duterte? Kinancel culture nyo. Kinancel proyekto nyo. Tapos may inggit kayo kay Pastor, may inggit kayo sa mga natitreat ni Pastor. Yung ibang vloggers dyan ay inggit. Palibasa ang nakukuha nyo lang, ensimada. But teka muna. Kahit naman kami itreat ni Pastor, hindi naman ito pera ng taong bayan. Wala kayong pakialam sa pera ng KOJC at pera ng SMNI. Kayo nga, pera na lang ng taong bayan, ensimada pa pinakain sa inyong mga vloggers kayo. Kaya kayo nagkakagalaitis, kakainggit sa amin. Sabi ko sa inyo, pag inggit, pikit na lang. Na hindi kayo masaktan, talaga masasaktan kayo. Masasaktan kayo sa mga post ng ginawang treat ni Pastor Kibuloy. Masasaktan kayo. You admit it. Sabi ni Charito Sarilo, hello Coach Oli, salamat, nakita na talaga kita sa personal. May picture na ako sa inyo, ingat kayo. Sinabanat Bay at Boss Dada, ingat kayo at patuloy ang kayo sa pagbablog. Thank you, Charito. Dito to, may inggit sila talaga. Masasaktan sila, hindi lang inggit. Isipin mo, vlog sila ng vlog kay Tamba, vlog sila ng vlog kay Marcos, ni hindi man lang nila nakikita, ni hindi man lang sila nakakausap. Ensimada pa. Tapos yung mga top tier nila, ang lalaki ng bayad. Sila ensimada ang ibinigay. Masasaktan sila talaga dito. Tapos puro papos ngayon. Yung mga inggitero dyan, oy, wag na kayo manood ng vlog namin, wag kayo manood ng Facebook, manood sa Facebook. Mga post, wag na kayong tumingin. Masasaktan kayong talaga. Astrid, naku, malalim itong hugot ni Astrid Ba't di mo na ikwento sa akin yan? Coach Oli, matagal nang may mga naiinggit sa inyo, lalo na ngayon. Nako. Baka malalim sinabi ni Astrid na yun Sabi nila, correct, inggit sila kasi di nila dinanas yan at pera ng KOJC yan, di pera na Maya. Correct.
Di ba? Kahit ibigay ni Pastor Kibuloy lahat ng pera niya sa amin, wala kayong pakialam. Hindi naman gagawin ni Pastor yon. Pero ibig ko sabihin, hindi naman pera ng taong bayan yan eh. Pera ba nyo sa tax yun? Ah. Ano masisilip nyo ron? Ha? Itong mga inggitero, mga vloggers na to. Tsaka, ano. Hindi kasi, ang hirap sa mga ito, hindi naman nila na-experience. Madali kasing i-judge ang tao pag di mo nakakasama eh. Halimbawa, halimbawa, ito, total, nabasa ko si Astrid. Hindi ko naman nakakasama. Madali ko siyang husgahan. Di ba? Oh, madali magsalita, husgahan ng husgahan. Hindi nyo naman nakikita. Di ba? Hindi mo alam bakit kilala mo ba yan. In a personal level, hindi yung kakilala mo lang. Yun ang problema sa mga inggit. Ang hilig nila manghusga. Hinusgahan ng Duterte, hinusgahan si Pastor Kibuloy. Kilala nyo ba? Oh. Makadali mag-inggit eh. Halimbawa, si Musika Bay. Coraline de Vera, ito mga to, Ghost Anonymous, nabasa ko lang. Dali ko silang husgahan. Kung ano-ano ipakalat ko. Diba? Ang tanong, kilala ko ba? Na-meet ko ba sa personal? Nakasama ko ba na matagal? Nag-dinner ba kami? Nag-lunch ba kami? Nag-inuman kami? Whatsoever. Para masabing kakilala ko siya. Para manghusga. Yan ang problema, inimusgahan lang si Pastor Kibuloy. Tapos yung iba, maiinggit, hahanap ng kasiraan. Ganyan ang tao, pag nainggit, hahanap ng kasiraan, halongkat. Pero mabalik tayo sa topic. Alam nyo, kung may maayos, sabi, basta ko tuloy lang ang live, wag na lumingon sa nakaraan. Ay, hindi naman ako ganun, Astrid. Kilala mo ako, walang masamang tinapay sa akin. Ayos lang sa akin lahat. Ang sa akin lang, huwag kainggitan kung ano man ang ginagawa ni Pastor Kibuloy. Sa akin lang, huwag kainggitan kung anong ginagawa ng mga Duterte. Huwag na siraan yung mga Duterte, huwag kainggitan. Ang problema, kinaiinggitan pa yung mga Duterte. Kinaiinggitan pa yung nagbibigay na taga KOJC, taga SMNI. Sana meron tayong isang malaking leader na maging miyembro ng KOJC. Sana meron tayong malaking leader na magkaroon ng first-hand personal experience with SMNI and KOJC. Hindi yung kakilala. Yung katulad nito, nakakasama namin ng ilang araw. Hindi katulad nung nakakasalamuhan namin araw-araw ang mga taga-SMNI sa Makati. Diba? Nakikita nyo na anong ginanda ng SMNI at ng KOJC. Matututo kayo, may experience ninyo, pagka hindi kayo magnanakaw, kayong mga leader, kung kayo ay merong kayong leadership skills, leadership will, you are a strong leader, hindi ka weak leader. Hindi ka corrupt, hindi ka addict, wala kang bisyo. Asensado. Sabi dito, to be honest, they shouldn't meddle in whatever KOJC gives you because it's not government money. It's not taxpayers' money. Correct. So just go and let the
envious cry, especially those paid vloggers. Correct. Masasaktan talaga sila dito. Maiinggit sila talaga. Kasi hindi naman pera ng gobyerno binibigay sa treat eh. Sa pagkain namin, sa pang-hotel, sa pang-eroplano. Business class pa, hindi namin hiningi yun ha. Oh, bakit nagagawa? Bakit nagagawa ng isang simbahan yun? Bakit kami naabuso ni Pastor Kibuloy sa pagkain? Alam mo yung ikaw na pala ang tatanggi sa pagkain. Alam mo yung ikaw nang gustong magsabi, tama na, tama na. Bibigyan ko kayo sikreto. Binulong sa akin, Coach, enjoy lang kayo dyan sa hotel. Pumirma ka lang ng pumirma. Ha? Kumain kayo, enjoy. Ganon sila katindi. Hindi lang ako abusado, kaya ni once, hindi pa ako pumirma. Para ano lang. Pero ibig ko sabihin, yung kanilang motibo, bakit sila kaya nilang magbigay ng ganon? Hindi inutil yung leader eh. Hindi sugapa yung leader. Hindi magnanakaw yung leader. At higit sa lahat, wala siyang asawang greedy. Wala nga asawa si Pastor Kibuloy eh. Ito yan. Coach, pirma ka lang dyan. Kumain ka ng kumain. Inabuso na ako sa pagkain. Ayoko nang kumain. Ganon sila katindi. Kaya ayoko rin namang abusuhin.